makakausap natin ang ating mojo sa Senado, ang mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, kapapasok lang na balita. Can you tell us about itong nangyari ngayon? Oo, Lord, yung Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, nagrekomenda sila ng filing of plunder and bribery charges against Senator Rodante Marcoleta. Kasama rin yung ibang mga involved dito. And this is stemming doon sa pagtanggap niya January last year ng campaign contributions totaling to 75 million pesos. Actually, around January 2025 ito na umuoy namin din ito ni Senator Marcoleta. Pero kasi yung naging investigation ng COMELEC during that time, wala sila naging recommended charges dahil yung non-disclosure naman sa SALN ni Senator Marcoleta, hindi naman siya considered na election offense. Pero may mga investigator on the side naman of the Office of the Ombudsman na sinasabing kailangan maging accountable etong si Senator Marcoleta. Lalo't hindi lang daw simpleng 75 million pesos ito, it might already be a show of corruption. So kasama dito si former Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor and two others who donated to Marcoleta. So kung titingnan natin yung nakalagay kasi doon, respondents would be Senator Rodante Marcoleta, private individuals Michael Tan Defensor, Joseph Arias Espiritu, and Aristotel Baluyot Viray be indicted for plunder. So currently, we're still waiting for comment mula sa camp ni Senator Marcoleta. Alright. Previously, COMELEC sinabi na kumbaga ay kinlear na siya ng COMELEC several months ago, di ba? So, ito yon almost the same yung hindi ni-report na mga contributions sa kampanya. 75 million. Yes, 75 million pesos na nakuha ni Senator Marcoleta on 3 different occasions. So merong nakuha siya na 30 million pesos from Mike Defensor, galing kay Espiritu, tsaka kay Viray, 25 million pesos and 20 million pesos respectively on 3 separate dates, January 6, 8, and 9, 2026. So yun nga, last time kasi sa COMELEC naman, walang naging recommended charges kasi nga yung non-disclosure sa SALN, supposedly kasi ang sinasabi naman dito, voluntary kung kailangan mo, kung i-declare mo lahat ng mga nakuha mo, especially kung nag-run ka for office, para nga, it's for public disclosure din naman. Pero hindi nga siya election offense. So that happened during the time on the side of the COMELEC. But then again, on the side naman of the Office of the Ombudsman, may investigators pa rin na nakita na kailangan maging accountable daw itong si Senator Marcoleta, among others. Okay, kasi ang defense noon ay private individual pa siya noon nung nakuha niya yung pera, hindi pa siya lawmaker. Okay, parang gano'n ang kanyang defense, di ba? Alright, so ulitin natin, Merymon, ang Office of the Ombudsman is charging plunder, indirect bribery for 75 million pesos in campaign donations ang Senador Marcoleta, including following individuals, tama? Yes, including Mike Defensor Michael and yung Tan dalawa Defensor, pa, ito sila ba yung... Espiritu at saka and Viray. Sorry, Merymon? So aside from Mike Defensor, kasama din Joseph si Joseph Espiritu and Varias Espiritu and Aristotel Baluyot Viray. Okay. So they can also be indicted din sa case na ito. Alright. So, nag-aantay pa tayo ng reaksyon. I'm sure ang maririnig natin dito ay, napupolitika or the government using its resources, as it were, para maharas ang opposition. Okay. Pero sige, habang inaantay natin ang mga reaksyon, kailangan mag-react, punta tayo dito. So, nagsalita na si Senator Robin Hood Padilla sa kanyang pagsabi na, or yung tinulungan niya, supposedly, si Senator De La Rosa na makalabas. Umamin na siya, no? Na sumakay sa kanyang sasakyan at binaba sa Makati. But beyond that, ano pang nangyari? Nagpunta ba sila ng Burger King?
Lord, wala nang pagtatanggi si Senator Robin Padilla na sila nga yung magkasama ni Senator Bato de la Rosa around 2:30 AM Thursday last week. Kasi natong huli, ang nasasabi lang sa atin ni Senator Robin, oo, kanya raw yung puting sasakyan na nakuhanan natin ng video footages, pero hindi niya pa binabanggit kung sino talaga, kung doon nakasakay itong si Senator Bato. Pero paglilinaw ni Senator Robin, maayos daw silang lumabas ng Senado sa kabilangan ng presensya ng NBI agents, yung mga pulis, yung mga marine, yung mga OSAA personnel sa loob ng Senado. And nung simula kasi nagstay si Senator Bato de la Rosa, nung nagpakita siya last week at inilagay siya sa Senate Protective Custody, sinamahan kasi ni Senator Robin itong si Senator Bato na matulog sa Senado. Kaya nung Thursday daw, nasabi ni Senator Padilla na uuwi na raw siya sa kanyang pamilya. At doon sinabi ni Senator de la Rosa, sasabay daw siya. So, sinabay, lalo't walang sasakyan na ginamit si Senator Bato papunta ng Senado, kundi yung sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So binaba niya raw itong si Senator De La Rosa around Makati area, kung saan doon na sumakay sa sariling sasakyan na si Senator Bato. Pero hindi na raw tinanong ni Senator Padilla kung saan pupunta itong si Senator De La Rosa. And naniniwala itong kampo ni Senator Robin na hindi raw pugante si Senator De La Rosa, lalo't pat ang pinagbabasehan daw nito ay yung charges na batid nga ng arrest warrant from the International Criminal Court na sinasabi nga nila. Foreign court ito at going back ever since last year nung umuugong nga yung arrest warrant na ito, ang inilalaban ng kampo ni Senator Bato ay yung pagka-question sa jurisdiction ng ICC at ang nais nga nila respetuhin daw muna ang proseso ng mga lokal na korte sa bansa. While sinasabi naman ni Senator Bato kapag dumaan naman daw ito sa lokal, handa raw siyang harapin ang mga ito. Pero as of this day, hindi pa natin nakikita muli si Senator Bato. Lord. Okay. Ang ebidensya lang natin, ang makakasabi lang kung ano mga nangyari, of course, nilabas na, no? Pero okay, ang akusasyon ng Senate Sergeant at Arms General Aplaska ay splice daw itong mga pinakitang video ng DILG at ng PNP. Pero, Marymon, may mga unreleased pa ba na mga CCTV video? So far kasi, Lord, ang nasabi rin ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ibinigay na raw nila yung mga hinihingi na CCTV footage, while may iba pa raw na nanghihingi nito, and nakikita rin naman na may timestamps ito. Pero ang kiniklaim ni General Aplaska, splice daw yung videos to show the narrative na walang pang-aataking nangyari sa Senado during those hours, during those days, Wednesday and Thursday last week. And ang sabi pa ni General Aplaska, bigyan daw sila ng konting panahon dahil may ilalabas daw sila na full dokumentasyon or documentation ng kung ano nga ba yung nangyari during those times. May full documentation, but does that involve other versions of the CCTV footage? Well, Lord, that we will wait kasi pag naglibot ka naman sa Senado, sa mga kanto naman, may mga CCTV camera. So, we're yet to see kung meron pa bang hindi nako-corroborate into the narrative kasi nakita naman natin doon sa may papuntang side ng GSIS complex, yung video footage nga ng mga ahente within the Senate premises, yung mga OSA personnel, yung mga marine. So, kung sakali man na meron pang ibang mailalabas si General Aplaska, it may either corroborate it with the narrative or add another narrative to the story. Okay, did Senator Padilla say anything about Secretary Remulla's presence on that fateful night? So far, Lord, wala pa. Pero ang sinabi naman daw, meron naman kasing assurance na hindi naman daw nila aarestuhin si Senator Bato during those times. They were actually there para tulungan na masecure yung lugar. And during those times din kasi, nag-FB Live din si SP Cayetano at sinasabi niya nga, pupunta si Secretary Remulla, kaya yung mga personnel daw, yung mga marine, papasukin, tutulungan daw sila to help secure the peace and order sa loob ng Senado. And during those times naman, wala rin naman tayo nakita na pang-aaresto, pwera na lamang doon sa kiniklaim nga na the reason why pushing forward daw yung NBI sa loob ng Senado ay para nga sa paghahanap din dito kay Senator Bato. Oh, Marymon, ito bang past few days pumapasok pa yung staff si Senator De La Rosa? Tuloy-tuloy pa rin ang operation. Same naman ito nung November last year, mula nung hindi nagpapakita physically si Senator Bato de la Rosa, yung operation ng kanyang opisina, ng kanyang staff ay tuloy-tuloy pa rin.
That's why yung sinasabi, yung merong ethics complaint nga against Senator Bato, ang gusto nga nun magkaroon ng no work, no pay scheme. Pero since nagkaroon ng kudeta, nagkaroon ulit ng shuffling ng positions or committee chairmanship, aalamin pa natin kung anong mangyayari nga ba doon sa complaint against Senator Bato. On the other hand, yung motion din ni Senator Rodante Marcoleta naman para sa virtual participation sa session or later on sa impeachment trial, pending din ito sa Committee on Rules. While pending pa to and waiting to be rolled on to the session floor, nasabi naman ng minority senators na haharangin daw nila ito. Okay, minority kasi, kumbaga, ito ay not in their favor. Pero ang current majority na sinasabi nga na medyo brittle pa at medyo fragile pa yung hold sa minority, no, ay pabor para sa kanila kasi this would refer to Senator Bato de la Rosa being able to vote na online. Ibig sabihin, kahit physically hindi present, kahit saan siya kahit Burger King Cotabato o Burger King kung saan branch man, ay pwede siyang bumoto. Alimbawa. And Lord, kasi ang pinagbabasehan din nila dito, kung sakali raw, sabi pa nga ni Senator Ping Lacson on that note, kung patutungkulan daw sa impeachment trial, yung sinasabing virtual voting or participation, hindi daw dapat sa ordinaryong regular session lang sa plenary ito pagdidiskusyonan. Dapat daw sa impeachment court na may sariling rules Yes. and guidelines. Sa Senate rules kasi currently nakalagay lang na pwedeng mag-convene ng Senado ng virtually or online through teleconferencing or other platforms due to force majeure o kaya naman national emergencies, calamities, nahahadlang sa pagpunta o pagdalo ng mga senador. So for example, yung kasagsagan ng COVID-19 pandemic, may community quarantines, may lockdowns. So nabibigyan ng permit itong mga senador to do it virtually. Pero on this case, ang sabi ni Senator Ping, parang wala pang other justifiable reasons to allow yung virtual participation. Okay, Mary Mon. Okay, tama. Sinabi ni Senator Ping na nangyari lang yon kasi force majeure. Walang choice noong pandemic, no? Kailangan gawin yon. Pero ito, ibang usapan ito. Okay, shift ako ng konti. May kinalaman pa rin. Okay na ba yung mga senador na nagkaroon ng tensyon kasi dahil sa kawalan ng kumustahan nga, mamaya kita kakamustahin, Mary Mon, ha? Oo, sa text lang. Okay na ba sila? Has the smoke cleared? Kasi sa Monday, ang pagkakaalam ko, itutuloy pa rin yung, kumbaga, ang pagtatanong ni Senator Marcoleta doon sa mga manifestations ni Senator Tulfo and Ontiveros. Lord, ang nasabi dyan ni Senator Risa Ontiveros, nung after ng session, may photo opportunity with the athletes na nirecognize na kinilala sa floor. Magkatabi naman sila ni Senator Pia Cayetano na naging emotional sa session dahil nga ni-recall niya yung nangyari during those times na nandoon siya sa loob ng Senate building. Though hindi naman daw nagkausap, pero okay naman. Same din doon sa naging all-member caucus na itawid naman daw ng maayos. But then again, things may be different a few days from now, come na Monday, kapag ka nagtuloy na yung interpellation. Ang nasabi rin kasi tungkol dyan ni Senator Erwin Tulfo, around 8 senators ang pipila para tumayo sa floor, either to interpellate, to raise questions, to seek clarifications tungkol doon sa deeper investigation na nais gawin ng minority sa nangyari nga putukan last week. Ang pagkakaintindi ko, Mary Mon, ay they want to interpolate yung sinabi ni Senadora Ontiveros. Yung privilege speech kasi yun ni Senator Risa. Yes. Una kasi nag-manifest si Senator Erwin Tulfo tungkol nga doon sa kakailanganing clarity, investigation. Sinegundohan nito ni Senator Raffy Tulfo, who now wants comprehensive training for the Office of the Sergeant at Arms Personnel. And then yung privilege speech ni Senator Risa Ontiveros na sinasabing kailangan ng paglilinaw, moving forward, hindi raw pwedeng kumilos lang ang Senado na para bang walang nangyari ngayon. Ang tinatanong niya raw dito, yung posturing ng institution. Lalo Yes. na't marami nagtanong, marami naghahanap ng accountability on that note. Yung iba sinasabi, maganda sila Senator Tito Soto, okay daw, Committee of the Whole para maimbestigahan talaga to in totality. May ibang mga senador naman, for example, Senator Sherwin Gatchalian, maganda rin daw magkaroon ng independent fact-finding bodies para maging fair ang kalalabasan ng investigasyon. So, that and possibly other matters related to the speech, pwede ang matalakay Monday next week.
So, kaya ko tinanong yung kung kamusta na sila kasi kung medyo humupa na yung tensyon, i-interpellation and considering si Senator Marcoleta pag nagtanong ay very pointed at very sharp, ano? Ah, ibig sabihin, posibleng mabuhay pa ulit yung mga tensyon ng ganun. Hindi malabo, Lord, kasi kapag may privilege speeches o kaya naman may interpellation, nabibigyan talaga ito ng oras on the floor. Either kung kakayanin na siya sa session na araw na yon o kung kakailanganin mag-pause muna, ipagpapatuloy the next day, may capacity sila to speak on the matter. So kung ngayon medyo kalmado pa sa Senado, pwedeng sa Monday, dahil nga dinefer muna eh. Ang sabi kasi ni SP Cayetano, baka raw abutin ng anong oras. May ibang Yes. pending legislative matters pa, administrative matters na kailangan bigyan ng oras. Kaya saving everything until Monday, pwedeng makita natin kung paano magpo-prosper ngayon yung interpellation plus yung mingling ng Correct. senador sa isa't isa. Since ngayon may usapan pa rin ng kudeta, etong yung charges nga kay Senator Marcoleta, still the absence of Senator Bato, and many others na pwede pang mag-transpire. Ayun nga lang, ang lumalabas pa nga dito, may claims pa raw na may tsa-tsa na napag-uusapan sa minority. Senator Erwin Tulfo debunked this yesterday, wala raw ganun. Ang dami-dami pa raw kailangan atupagin sa Senado, ang dami daw mga pending na legislations na hinihintay ng mga tao. Kaya, again, we'll find out more kapag nasa sesyon na tayo ulit next week. Aabangan natin ang susunod na kabanata which happens on Monday. Maraming salamat sa iyong ulat. Mamaya na lang ang kumustahan ng ating mobile journal sa Senado. Merimon Reyes.